na tayo na nagdiriwang ng pagpaparangal sa katawan at dugo ng ating Panginoon ay may pananagutan na tumulong sa kapwa natin na nangangailangan natin at gawin natin na si Jesus ang sentro at hari ng ating buhay. Sapagkat karapat dapat sa Kanya ang pagpupuri, sapagkat karapat dapat sa Kanya ang ating pasasalamat at pagsamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi kayon ay sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako ay kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako ay suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako ay suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At magandang umaga rin po sa ating mga kaparokya na kapiling natin sa pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng pakikiisa sa ating Facebook Live ng Soledad de Manila. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa araw na ito, ika-5 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Cristo de Longos na matatagpuan sa Binondo. Alam natin ang kwento na ito na 16th century. Ito ay natagpuan sa isang balon ng isang Chinese. At ayon sa kwento, noong matagpuan niya yung Kristo mula sa balon, ay napasigaw yung Chinese na iyon. At yung Chinese na napasigaw ay isang pipi at bingi. At mula noon, siya ay nakapagsalita na. So, pinagawan ng cross, inilagay sa dambana sa San Gabriel, ngunit noong panahon ng lindol ay inilipat na sa Binondo. So, mula noong 16th century, yun ay sinasabing milagroso, no, na imahen ng Santo Cristo. Kaya't sa araw na ito ay sinasamahan natin ang Hermandad ng Santo Cristo de Longos na pinangungunahan ni Chairman Bernard Go, no, diyan sa Binondo. At sinasabi na ang samahan na ito ay nagsimula pa mga 1704, no, or 06, no, basta 17, no, ika-17 siglo. Mayroon na yung Hermanidad
Hermandad na nangangalaga sa Santo Cristo de Longos. Sa araw na ito ay ipinagdiriwang din natin ang araw ng mga nanay, ang araw ng ating mga ina. At kahapon ako ay naghahanap ng maisusuot na maganda para sa araw na ito. At ang aking nakita, ang larawan ng isang ibon na pelikan, no? So ito ay simbolo or larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi doon sa Adoro Te Devote ni Santo Tomas de Aquino or yung Hidden God, Pelican of Mercy, Jesus, Lord and God, no? So ang pelikan, ang ibon na pelikan ay kumakatawan sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Ano ang espesyal? Ano ang ginagawa ng ibon na ito? Ang ibon na ito, kapag wala na siyang maipakain sa kanyang mga anak, sa kanyang mga sisiw, tinutukan niya ang kanyang dibdib hanggang sa ito ay magdugo. At yung dugo na iyon ang kanyang ipinapakain sa kanyang mga anak, no? So ito ay larawan ng ating Panginoong Hesukristo na kung saan ang kanyang dugo na ibinuhos para sa atin ang siyang nagbibigay ng buhay para sa atin. At sa isip ko, ito ay magandang larawan din para sa ating mga ina, sapagkat alam natin ang sakripisyo na ibinibigay ng mga ina para sa kanilang pamilya, para sa kanilang mga anak, na kung saan ibinibigay nila ang kanilang buhay, sila ay nagsasakripisyo, sila ay nagpapakahirap upang mapangalagaan, matustusan ang pangailangan ng kanilang pamilya at ng kanilang mga anak. So aram natin, maaring sabihin natin na yung mga nanay natin ay nasa bahay lamang, ngunit maraming mga trabaho ang nangyayari sa ating mga tahanan. Maraming mga gawain ang nangyayari sa ating mga tahanan. At alam din natin, marami ding mga nanay na lumalabas ng tahanan maghanap buhay upang matustusan ang pangailangan ng kanilang pamilya. Huwag nating kalimutan yung mga nanay na piniling malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, yung mga nasa ibang bansa upang matustusan, upang maibigay ang pangailangan ng kanilang pamilya. So para silang yung pelikan na ibinibigay ang kanilang buhay para sa kanilang pamilya, para silang ang ating Panginoon na naglaan, nag-alay ng kanyang buhay, no? Dumanak ang kanyang dugo para tayo ay magkaroon ng buhay. So sa araw na ito, sa ating pagdiriwang ng araw ng mga nanay, ipanalangin natin sila, alalahanin natin sila, no? Alalahanin natin sila ng mayroong pasasalamat, ipanalangin natin sila ng mayroong pasasalamat sa Diyos sapagkat naging maganda, naging maginhawa ang ating buhay sapagkat tayo ay mayroong mga nanay na nagmamahal at hindi nagpapabaya sa atin. So sa mga nanay na nanonood sa atin ngayon, sa mga nanay na kapiling natin ngayon sa ating mga nanay, maligayang araw ng mga nanay at maraming salamat sa inyong pagmamahal sa amin. Sa araw na ito, ika-5 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, narinig din natin ang kwento ng ating Panginoon tungkol sa kanyang pagiging daan. Noong nakaraang linggo, si Jesus ay nagpakilala bilang pintuan na dinaraanan ng mga tupa. Sa linggo na ito, siya ay nagpapakilala bilang daan na siyang dinaraanan natin o daan na siyang gumagabay sa atin upang makarating tayo sa kaharian ng ating Ama. Isa sa aking mga karanasan bilang pari na hindi ko makakalimutan ay noong minsang magkaroon ako ng misa. Tumanggap ako ng misa para sa isang kasal, no? Ang oras ng kasal ay 3:00 ng hapon. Kaya't ako ay umalis dito sa ganap na 12 ng tanghali, no? Ngunit dahil sa layo at sa traffic at dahil sa pasikot-sikot yung dadaanan, nakarating ako doon sa kasalan sa ganap na pasado 5:00 ng hapon, no? So ang aking kasal ay 3:00, ako ay nakarating doon pasado 5:00, mag-aalis na.
At alam na natin, maaring maipinta na natin kung ano ang aking damdamin. Nandoon yung aking hiya doon sa ikakasal, nandoon yung aking pangamba na ano kaya ang mangyayari doon. Dahil sa noong kami ay nakikipag-ugnayan na, sinasabi ng simbahan na yun na wala silang available na pari sa oras na iyon. So hiyang-hiya ako ay nangangamba, ano kaya ang mangyayari sa kanila? Matutuloy kaya ang kasal, nakahanda na lahat, no? Baka dahil sa akin ay hindi matuloy ang kasal na iyon. At syempre, nandoon yung pagkainip, nandoon yung pagkabalisa, na paikot-ikot na, hindi kami nakakarating sa aming patutunguhan. Kaya't mula noon, kapag ako ay tumatanggap ng schedule, ay talagang pinag-aaralan ko, inaalam ko yung eksaktong lugar. Kung kinakailangang puntahan ko bago yung schedule, pinupuntahan ko na. Nang sa ganoon ay malaman ko kung ano ang magandang daan. So para sa akin, napakahalaga na malaman ko kung saan ako pupunta, nang sa ganoon ay mapag-aralan ko yung daan. Kung kinakailangan kumonsulta sa mga mapa, kukonsulta sa mga mapa. Kung kinakailangang magtanong sa mga nakakaalam, magtatanong sa mga nakakaalam. Kung kinakailangan na tandaan lahat ng mga landmark, no, upang malaman kung saan pupunta, aalamin, no, mag-o-observe para malaman yung tamang daan. Yung daan na kung saan magdadala sa akin doon sa aking patutunguhan, yung daan na alam kong magiging ligtas ako, yung daan na alam ko na makakarating ako doon sa tamang oras. No? Nakarating nga ako doon, ngunit sobrang late na, so wala ring halaga. So, mula noon, inaalam ko yung eksaktong lugar at inaalam ko yung daan papunta sa lugar na iyon. Ito rin ang pinag-uusapan, ito yung topic sa ating ebanghelyo ngayon, ang tungkol sa daan at tungkol sa patutunguhan. At napakaganda ang pangungusap ni Tomas sa ating ebanghelyo ngayon. Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano namin malalaman ang daan? Sa mga pangungusap na iyon ni Tomas, ipinapahayag niya na napakahalaga na malaman natin kung saan tayo pupunta, nang sa ganoon ay matiyak natin, no, kung ano yung daan na ating tatahakin. So napakahalaga, unang-una sa lahat, na alamin natin kung saan tayo pupunta, nang sa ganoon ay matiyak natin kung ano ang daan na ating tatahakin. Hindi ba't ganoon sa ating buhay? No, kapag lalabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan, kung hindi natin alam kung saan tayo pupunta, maaring paikot-ikot lamang tayo, nakakapagod na paikot-ikot, ngunit wala tayong napupuntahan. Katulad din ng mga kabataan sa kanilang buhay, no, na hindi alam kung saan pupunta, na walang patutunguhan. First year, kumuha ng education. Second year, kumuha ng engineering. Third year, kumuha ng nursing. Fourth year, kumuha ng kung ano-ano pang mga kurso. So, hindi matapos-tapos sapagkat wala siyang patutunguhan. Sapagkat hindi niya natitiyak kung saan pupunta ang kanyang buhay. So sa pamamagitan ng mga halimbawang iyon, ipinapahayag sa atin na mahalaga na alam natin kung saan tayo pupunta. Matiyak natin na mayroon tayong pupuntahan. Ganon din sa ating buhay pananampalataya. At ito ay sinasagot ng ating Panginoon. Saan pupunta ang ating Panginoon na siya ring ating pupuntahan? Siya ay pupunta sa bahay ng kanyang Ama. At sa pangalawang pagkakataon, sinabi na niya, walang makapupunta sa Ama, no? So ibig sabihin, ang pupuntahan ang bahay ng Ama, at sa bahay ng Ama nandoon ang Ama. Kaya't kapag tayo ay pupunta sa kanyang bahay, siya ay ating makakapiling. Sa ibang manunulat ng banal na ebanghelyo, no, sinasabi na ang kahulugan niyon ay ang kaharian ng Diyos. Ang bahay ng Ama na kung saan naroon ang presensya ng Diyos ay nangangahulugan ng kaharian ng Diyos. Kaya't si Jesus ay pupunta sa kaharian ng kanyang Ama, at doon tayo dinadala ng ating Panginoon. So iyon ay dapat na malinaw sa atin. Alam natin kung ano ang dapat na asamin natin. Alam natin kung ano ang dapat na pagsikapan natin, ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Pangalawa,
Tulad ng sinabi ni Tomas, paano namin malalaman ang daan kung hindi namin alam kung ano ang aming patutunguhan? So alam na natin kung saan tayo pupunta, ang kaharian ng Diyos. Kaya't ang mahalaga na pangalawa na dapat isaalang-alang ay ang daan na ating tatahakin. So kaharian ng Diyos, ito ay kaligayahan. Hindi ba't sa ibang pagkakataon sinasabi na doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. So tayong lahat sa buhay natin, tayo ay naghahangad ng kaligayahan at marami tayong alam na daan patungo sa kaligayahan. Marami tayong alam na paraan upang makamit ang kaligayahan. Ngunit alam natin na sa dinami-dami ng daan na ito, alam natin na ito ay hindi nagdadala sa atin sa tunay na kaligayahan. May mga kaligayahan na panandalian lamang. Tulad ng kaligayahan na ibinibigay ng pera, kaligayahan na ibinibigay ng kayamanan, na kung saan inaakala natin kapag makamit natin ang perang ito, makamit natin ang 5,000, makamit natin ang 8,000, makamit natin kung magkanong halaga ng pera, magiging maligaya na ang ating buhay. Kapalit ng pagiging makasarili natin at kinakalimutan na natin ang kapakanan ng ating kapwa. No mga kaligayahan na alam nating panandalian lamang. Hindi ba't mayroon tayong kasabihan, easy come, easy go. Yung mga madaling nakamit, madali ring nawawala, hindi rin nagtatagal. So nasaan na yung mga pera natin ngayon? Nasaan na yung ating kayamanan? Saan tayo dinala ng mga kayamanan na iyon? So, mga daan ng kaligayahan na alam ng mundo, na alam natin na hindi nagtatagal. O kaya naman, sa mga kabataan na mayroong problema sa pamilya, mayroong problema sa paaralan, o kahit anong dinadalang problema, ano yung kanilang solusyon? Masamang pakikipagkaibigan, yung bisyo, yung sugal, yung mga ipinagbabawal na gamot, na kung saan iniisip nila sa pamamagitan niyon mararanasan nilang maging maligaya. Sa pamamagitan niyon makakalimutan ang mga problema. Ngunit pagkatapos niyon, nasaan na ang problema? Nandoon pa rin, hindi pa rin nawawala. Dahil ang kaligayahan, ang daan ng kaligayahan na kanilang tinahak ay sa kaligayahan na hindi nagtatagal. Kaya't sa Ebanghelyo, nililinaw na ng ating Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Parang sinasabi ni Jesus na ako ang daan at walang makapupunta sa tunay na kaligayahan, kundi sa pamamagitan ko. So ano ang daan ng kaligayahan? Ano ang daan ng kaharian na itinuturo ng ating Panginoon? Napakaganda na sa araw na ito, tulad ng sinabi natin kanina, kapistahan ng Santo Cristo de Longos, kapistahan ni Jesus na nagpakasakit at nakabayubay sa krus, nakapako at namatay sa krus. So ano ang sinasabi nito sa atin? No? Ano ang daan ng pagtatagumpay ng ating Panginoon? Ang kanyang krus, ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang pagkamatay. Ano ang daan ng pagliligtas? Ano ang daan ng ating kaligtasan? Ang krus ng ating Panginoon. So ipinapakita nito sa atin na ang tamang daan, ang daan na inaalok ng ating Panginoon ay hindi yung daan na puro ginhawa, hindi yung daan na puro kaligayahan, puro karangyaan, kundi maaring daan na punong-puno ng pagpapakasakit, maaring daan na punong-puno ng paghihirap. Ngunit alam natin na dahil sa ito ay daan ng Panginoon, ito ang daan ng pagtatagumpay. Ito ang daan ng tunay na kaligayahan. Ito ang daan na magdadala sa atin sa kaharian ng ating Panginoon. So si Jesus ang ating tagapagturo. Si Jesus ang nagtuturo sa atin ng daan at ang itinuturo niya sa atin ang pagmamahal na ipinapakita ng ating pagsasakripisyo, na ipinapakita ng ating pagpapakumbaba, na ipinapakita ng ating pagtitiis ng mga hirap sa mundong ito. Dahil sa pamamagitan nito,
katulad niya, makakamit din natin ang ating kaligtasan, makakamit natin ang tunay na kagaligayahan na makakamit sa kanyang kaharian. So, ito ang itinuturo sa atin ngayon. No? Si Jesus ang siyang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa kanyang pamamagitan. Kaya nawa, ngayon pa lang, no, magkaroon na yung direksyon ng ating buhay. Asamin na natin saan ako pupunta, sa kaharian ng Diyos, sa presensya ng Ama, sa buhay na walang hanggan, sa kaligayahang walang katapusan, at paano natin makakamit sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Tumayo tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat,